Breaking news, shocking impeachment ni VP Sara naharang na. Cheese at Castro nagkainitan, PBBM Duterte. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Duterte Punch. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Duterte Punch at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw sa lahat. Welcome sa akin channel. Ayun. Iminungkahi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na maaaring magpadala ng liham ang mga mayorya ng Senado. Masyadong popular ngayon si Claire Castro no? Talagang laging siya lang nagiging laman ng balita. No? Bukod kay Senate President Parang Jesus napakasipasyado siyang agresibo ngayon. Escudero patungo kay President Bongbong Marcos para humiling ng special session upang masimulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bagong lahat mga kababayan, kung bago pa lamang kayo sa akin channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Matatanda ang itinakda ni Escudero ang trial proper sa impeachment ni Sara Duterte sa July 30 base sa kanyang proposed calendar. At biglang tugon, sinabi ni Escudero na patatawarin na lang niya si Castro dahil bagong opisyal siya at marahil ay excited pa ito. Masaya. At parang nagpapalapad pa ng papel. Ganyan naman talaga, di ba? Siyempre, papalapad ka ng papel. Kailangan ipakita mo sa nag-appoint sa'yo na eto, may pakinabang kayo sa akin. Di ba? Kasi kung ikaw wala kang pakinabang dyan, di ba? Kung hindi ka magsasalita laban sa mga Duterte, bakit nandiyan ka pa? Ganun. Maaaring palitan ka na lang nila. Diba? Kasi hindi ka nila mapapakinabangan. Ganun. Parang ganun lang kasi nangyayari. Naman aniya si Castro sa pagpapatawad sa kanya ni Escudero kahit na wala naman umano siyang kasalanan. At ayon naman kay Senator Cheese Escudero, patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Duda ako na yung mga sinabi niyang ilan ay galing mismo sa Pangulo. Sagot naman ni Yusek Claire Castro, kahit hindi pa po tayo nagkakasala at hindi ko pa po alam kung ano ang aking nagawang mali, ay papatawarin na niya tayo. Aminado po ako, excited ako. Excited ako every second of my life dahil mayroon po tayong task or obligation na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Huwag na natin kasing dinadama yung taong bayan. Di ba? Kasi yung kagustuhan nyo kasi sinasabi nyo, gaya niyan ng impeachment kay VP Sara. 'Di ba? Hindi naman kagustuhan ng taong bayan 'yan eh. 'Di ba? Kung pwede nga lang magkaroon ng election ngayong 2025, no? Yung election ngayon, meron ng presidente. Kumbaga pati yung election ng presidente, 'di ba? Gawin na ngayon para malaman lang natin, no, kung talagang si Sara Duterte ay gustong tanggalin na ng taong bayan. Kung ayaw na talagang suportahan ng taong bayan. Kasi kapag tumakbong presidente si VP Sara, matatalo siya. 'Di ba? Mas maganda nga ngayon na malaman. No, kaysa pagtagalin pa natin ng 2028. Pwede ba 'yun? 'Di ba? Pwede na lang. Kasi parang yung sinasabi nyong ganyan, no? Na taong bayan, dinadamay nyo kahit yung sa Kongreso, 'di ba? Yun ang sinisigaw ng taong bayan na i-impeach si VP Sara. Ewan ko sa inyo. 'Di ba? Tapos si Chua nagsalita, no? Yung tungkol dun kay PRRD dun sa Hong Kong. Si Chua ba yun? Chihuahua. Na lahat daw ng mga sumuporta dun sa Hong Kong sa mga Duterte puro mga KOJC lang. Kaya talaga susuportahan talaga yun. Baka nga kahit KOJC, 'di ba? Hindi nyo matumbasan ng dami. Diba? Yung mga pro-impeachers dyan, yung mga pro-impeachment kay VP Sara, yung mga gusto magpa-impeach sa kanya, yung mga nag-rally, baka mamaya pag buong KOJC nagpunta, hindi nyo pa mapantayan yung dami. Diba? Masyado kayo End quote. At ayon naman sa ilang komento ng ating mga kababayan, huwag mong idamay ang taong bayan, Castro. Pansariling interes mo lang yan. Di kami... Huwag nyo lang idadama yung taong bayan. No? Kung usapang impeachment kay VP Sara, huwag nyo idadama yung taong bayan dahil mga pansariling interest nyo nga naman yan. Kayo lang naman ang mga nakaupo dyan ang interesado dyan.
involved dyan. Madam Claire Castro, hindi para sa taong bayan yang gagawin mo. Abogada ka pa naman. Interest lang ng mga amo mo ang Yes. gusto mong gawin. That's right. Bigyan ninyo ng pansin ang kapakanan ng bayan. Sayang ang binabayad sa inyo galing sa buwis ng mamamayan. Saludo po ako sa inyo, Senate President Attorney Senator Cheese Escudero, dahil may bayag ka at may paninindigan. Hindi nagpapatinag ni numan at ginawa mo ang sa tingin mo ay tama. Alam nyo, minsan nag-iisip ako si Cheese kaya, no? Hindi kaya pagkaisahan to pagdating ng araw. No? Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Kasi kung ipaglalaban pa rin ni Cheese yan, tuloy-tuloy na, sumusunod tayo sa batas. Kailangan kung ano naayon sa batas yun ang gawin natin. Sa tingin nyo ba hindi siya mapag-initan? Diba? Baka mamaya, pagtulong-tulungan siyang matanggal na Senate President. Pero kung talagang ito si Cheese, itutuloy-tuloy niya talaga yan, yung ginagawa niyang yan. Aba, nakakabilib kung tutuusin. Pero 'di ba, syempre hindi naman mawala yung nagiging comment sa kanya ng mga ibang kababayan natin na baka mamaya ano lang yan, ganto, ganyan. 'Di ba? Papasakay lang yan. Yun ang ano. Pero kung si Cheese is paninindigan niya to hanggang huli, aba, maganda, magaling. 'Di ba? Abogado yan si Escudero. Hindi lang kayo ang may alam sa abogado batas at isang Senate President pa. Hindi utusan. Si Cheese ngayon pumupogi, mga katunay. Umayon na tayo, mga katunay. Baka mamaya magbago isip niya ni Cheese. Pogi niya ngayon. Batang-bata. At sinusunod lang niya ang tama na ayon sa saligang batas. Tinatawanan na lang kayo ng mga tao. Sa tingin niyo pa ba may maniniwala pa sa inyo? Puro kayo mga pasikat. Kung saan may mahuhutot, doon kayo sobrang dumi talaga ng politika. Kawawa ang mga anak namin. Ano pa ang mga aabutan sa mga tulad nyo gahaman sa pwesto? Ito talaga yung literal na parang, ewan ko ba, parang ang dumi nga ng politika ngayon. Di ba? Parang napakapangit. Dumaan yung administrasyon ng Dilawan, dumaan yung administrasyon ni Gloria. May mga issue matitindi. Pero hindi naman talaga ganito katindi, di ba? Ilang taon pa lang, pero kita nyo naman, namumukadkad na tayo sa ganyang katinding mga issue. Grabe. Kahit pagbabalik-tarin nyo, marami pa din naniniwala sa mga Duterte. Yes, Huwag totoo laging yan. gamitin ang salita para sa taong bayan dahil hindi kayo nagtratrabaho Tama, para sa mamayang Pilipino, Yes, kundi tama para lamang sa inyong sariling interes. Nangusga kayo agad dahil lang sa confidential fund na ginamit naman sa maayos. 127 million ay mas malaki ba sa 150 million na pinamumudmod ng mga kongresista na alin may galing sa nakaw? Iyong 4 billion plus mahigpit na ginasto ng BBM, maliit ba iyon para sa inyo? Andun yung korupsyon, lantaran, wala kayong sinabi kontra doon. End quote. Talagang hindi nila makikita yung mga ganyang klaseng problema. Di ba? Mas nakita nga nila yung maliit na problema kasi hindi naman talaga yan yung issue nila. Ang issue nila, yung pagtakbo ni VP Sara sa pagiging presidente sa 2028. Yun ang kinatatakutan nila. Lalong-lalo na yung lumabas yung survey. Siyempre, meron silang amo na nangangarap na maging presidente sa 2028 at si VP Sara maaaring maging hadlang, kaya ginaganyan nila. Parang nagkakainitan na diplomasya lang. Ayun, bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba, kundi si General Macanas. Ayan, syempre, supportahan natin yan, The General's Viewpoint. Pagpatuloy natin. Sina Senate President Escudero at itong Presidential Press Officer o Palace Press Officer, si Attorney Claire Castro. Banggaan na yan. Nag-ugat ito sa sa impeachment ni VP Sara. Oo. Nagbungkahi itong kauupo lang na spokesperson. Nako, hindi maganda sa pandinig ni Senate President yung mungkahi niya tungkol sa impeachment. Baka mamaya magsubunutan. Tawaran na lang natin yan dahil baguhan pa, excited pa. Ito, basahin ko itong post ng News 5 2 hours ago. Ito na yung mungkahi. Iminungkahi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maaaring magpadala ng liham ang mayorya ng Senado bukod kay Senate President Cheese Escudero kay President Bongbong Marcos para humiling
ng special session upang masimulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kitang-kita naman dito, no? Parang napakasipsip naman talaga. 'Di ba? Nagsalita na yung Senate President eh. Bakit ba kayo natatakot? Bakit ba kayo nag-aalangan doon sa sinabi ni Cheese na gawin yan pagkatapos ng eleksyon sa July? 'Di ba? Bakit ayaw nyo pa rin sundin? Ano ba ang pinagkaiba na gawin sa July o pag-usapan yan sa July o gawin ngayon agad? Ano ba pinagkaiba? Ito yung naiisip kong pinagkaiba. Baka mamaya, syempre, kaya ayaw nyo sa July pagawin, di ba? Hanggat maaga. Di ba? Kasi alam nyo na kapag nanalo yung mga senador ng mga Duterte, dahil alam nyo siguro sa sarili nyo na malakas yung mga yan eh. Siguro sa mga kandidato ni Duterte, sa mga senador baka may makapasok na 6 o 7 dyan. Mas maganda nga kung lahat makapasok. Di ba? Natatakot kayo. Baka mamaya hindi na matuloy yung impeachment kay VP Sara. At isa pa, yung mga nagsipirma dyan sa impeachment ni VP Sara, maaari na namang mabago. Diba? Siyempre, hindi naman natin alam kung mananalo ngayong eleksyon niyang mga yan, yung mga congressman na pumirma. Diba? Kaya niyo gustong-gustong simulan ngayon. Diba? Yun yung mga dahilan na naiisip ko, yung mga ilan sa dahilan. Kasi, wala naman problema kung sa July gawin ni Cheese yan eh. Diba? Kayo tong apektado at pinipilit nyo si Cheese na ngayon gawin o pag-usapan na yung impeachment na yan. Kaya kayo napapaghalataan na politika to. Diba? Kung may sinusunod na batas si Cheese, diba abogado yan, hindi tanga yan eh. Diba? Magaling na abogado rin yan, diba? Oh, abogado rin naman si Castro. Alam mo yung ginagawa ni Cheese? Diba? Kung sumusunod siya sa batas, di ba dapat nire-respeto nyo na lang yun? Oh. Kaya ano yung kinakatakot nyo kung sakasakaling July? Natatakot kayo, baka mamaya yung mga nagsipirmang congressman maaga pang matanggal kay VP Sara. Di ba? O kaya naman, yung mga congressman ng mga nagsipirma, sila natanggal, tas si VP Sara hindi mai-impeach. Ganun ba yan? Ay nako. Sa tingin nyo ba, pag na-impeach yung si VP Sara ngayon, mananalo kayo? O yung mga taong bayan matutuwa sa ginagawa nyo, magiging credits ba sa kanila yan yung gagawin nyo kay VP Sara? Hindi magiging credit sa taong bayan yan. Kaya nga sinasabi ko, huwag nyong gamitin ang pangalan ng taong bayan sa mga ganyang drama ninyo. Diba? Labas ang taong bayan dahil walang nangangarap na ma-impeach si VP Sara kung taong bayan ang pag-uusapan. Diba? Matatanda ang itinakda ni Escudero ang trial proper sa impeachment ni Duterte sa July 30 base sa kanyang proposed calendar. Okay. Bago ko banggitin yung tugon ni Senator Escudero, ganito isang senador lang ang atat na masimulan kaagad ang impeachment trial. Coco. Ito lang si Senator Coco Pimentel. Sabi niya, magtawag na ng caucus para pag-usapan natin yan. Kahit naka-recess tayo, ka-break, pwede nating simulan ang trial, sabi ni... Naku Coco, hindi ka ba nag-iisip? Sana, sa susunod na eleksyon manalo ka. Diba? Hindi naman siya kasama ngayon sa mga re-elect Diba? It's 2028 pa yan. O yan mga katunay may tatandaan kayong pangalan Joke. Senator Coco Pimentel. Kaya talaga, matibay din ang paninindigan ni Senator Escudero. Hindi pwede. Yun maganda. Ang mga senador, nagbiyahe. Ang tanong dyan, General, hanggang kailan at gaano katagal maninindigan si Cheese sa ganyan? No? Lalong-lalo na, syempre, alam naman natin kung sino nag-appoint sa kanya. Diba? Pwera na lang talaga kung kakalabanin niya talaga yun. Nakakabilib siya pag gano'n ang ginawa niya. Nakabakasyon, busy, hindi interesado. Hindi pwede. Walang kaukus. Walang kwenta ang kaukus na yan. Kaya ayaw talaga ni Senator Escudero na masimulan ang trial kagad. Basta July 30 ang kanyang timetable. Kung baga, period na. No? Nagbungkahi ang Palace Press Officer. Ito daw mga senador, mayorya, sumulat na lang daw
Sumulat sila kay President Marcos. Ito si Castro. Basta Castro talaga. Sorry ha. Joke lang. No, syempre maraming Castro apelyido. Pero itong mga Castro, ito sa mga Castrong may apelyido, takwil nyo to sa pagiging Castro. 'Di ba? Ako naman talaga, nakita mo si Castro, tas to Castro, 'di ba? Puro kayo nagsisimula ng problema sa gobyerno. Kumbaga para sinusulsulan mo pa eh. No? Yung mga senador na gawin na nila yung trial kay BP Sara. Para humiling ng Talagang special session Castro na. walang initiative ang Senate President. Pwede ba yun? Kaya, siguro, uminit ang tenga ni Senator Escudero. Kaya ganito na. Iniinis Bilang si Chis tugon, sinabi ni Escudero na patatawarin na lang niya si Castro dahil bagong opisyal siya at marahil ay excited pa. Patatawarin na lang. Okay, ito yung exact word ng Senate President. Patawarin na lang natin siya bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ay tagapagsalita ng Pangulo. Duda ako na yung mga sinabi niyang iyan ay galing mismo sa Pangulo. Yung mungkahi ba? Mungkahi na sumulat ang mga mayorya ng Senado. So parang galing sa Pangulo, ibig sabihin, parang sinabi na, oh Claire, sabihin mo, ganto, ganyan, ganyan, na pwede naman magsumulat sa akin. Sumulat sila sa akin, mag-aisa na sila dyan. So parang gusto rin ng Pangulo, parang gano'n, na i-trial na si VP Sara, ba? Talagang no? Talagang kalimutan na, no? Simula nung nanalo na, wala na. Kalimutan na, wala nang Duterte. Wala akong pakialam sa inyo, kahit kayo nagpalibing sa tatay ko, walang problema. Wala nang sa akin, tablado na, parang gano'n, no? Wala akong pakialam kung sinuportahan niyo ako nung nakaraang eleksyon. Wala na, tablahan na, parang gano'n, ba? I-request nila sa presidente na mag-special session, mungkahi yun. So, ano ba yung mungkahi na yun? Yun ba ang kagustuhan ng Pangulo o kagustuhan lang o opinion lang ni Atty. Claire Castro? Duda si Senate President Escudero na galing kay Presidente yung ganong mungkahi. Ibig sabihin, opinion lang ito ni Atty. Claire Castro. Kaya, sabi niya, nakakalimutan niya na tagapagsalita siya ng Pangulo. Hindi yung parang nilalaglag niya si BBM. Siya ng mungkahi. Opinion. Kaya patawarin na lang. So, ano naman ang sagot ng excited na spokesperson? Sabi niya, kahit hindi pa po tayo nagkakasala at hindi ko pa alam kung ano yung nagawa nating mali, ay patatawarin na niya tayo. Aminado po ako. Excited ako every second of my life. Dahil mayroon po tayong task or obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Taong bayan. Hindi pa niya mag-gets yung role niya na ang role niya is tagapagsalita ng palasyo. Na as much as possible, yung pagdating sa mga bagay Baga, Castro, tuloy-tuloy mo lang yan. Na yan, iwasan niya yung magmungkahi ng sarili niyang opinion. Para kasi nangyayari, parang nilalaglag mo yung palasyo. Kasi hindi niya trabaho yun. Ang trabaho niya, ipaabot niya ang mensahe ng Pangulo. Ayun. So parang ibig sabihin nun nga, parang yung bang mo, yung sinasabi mo, mensahe ng Pangulo yan. Di ba? Hindi siya pwedeng gumawa ng kung ano-anong opinion. Di ba? Yung magbigay siya ng sarili niyang opinion. Yun, hindi niya alam yun. Kaya sabi niya, hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali. Tapos patatawarin niya na ako. Hindi ko naman alam anong kasalanan ko. Ay, nako. Nakakatuwa itong ating Atty.
Claire Castro. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Duterte Punch. At syempre natunghayan natin ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.